Simula nang pumasok ang taong 2024, maraming mga Japanese car manufacturer ang nagpasabog ng kanya-kanyang pambato para sa best-selling car o mga nangungunang pinakamabentang sasakyan dito sa Pilipinas. Kabilang na dito ang Suzuki Motors, Toyota at ang Mitsubishi na mga nangungunang brand sa Philippine market. Kaya ngayong taon, maraming modelo na ang inilabas ng Mitsubishi Motors sa unang quarter pa lamang ng taong ito. Kabilang dito ang Triton, mga 7-seater na MPV at mga hybrid power vehicle. At ngayong buwan lang ay naglabas muli ng panibagong pambatong modelo para sa masa, isang pampamilyang car na 7-seater at naglalaman din ng mga makabagong features na siguradong magugustuhan ng kahit na sino. Mas matipid at mas malakas na bagong modelo. Ano nga ba kaya ito, at yan ang aalamin natin kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po din maklik ang subscribe button pati na notification bell para naman ma-update ka palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Siguro napabilib ka na ng modelong ito sa maraming pagkakataon. Isang Japanese car manufacturer ang nagpakilala sa bansa ng isang magarang SUV car na may dalang modernong katangian at napakasulit at napaka-reliable sa praktikal na presyo na pangmatagalan na. Ang Mitsubishi Montero Sport 2024 model. Ang isa sa pinakapopular na 7-seater car dito sa Pilipinas. Isa din sa mga nangungunang pinakamabentang sasakyan na pampamilya. Dahil sa kahit papano ay hindi ka mahalan. Well, kung ikukumpara mo naman kasi itong Mitsubishi Montero Sport sa ibang mga SUV car 7-seater sa bansa, hindi hamak na mas mura nga ang isang ito sa ibang mga naglalakihang brand. At ngayon nga, sa video na ito ay tatalakayin natin ang panibagong bersyon na inilabas ngayong taon na may pagbabago muli sa isang mapagkakatiwalaang nameplate na Mitsubishi Montero Sport na tinatawag ng Elite 2024 model na nilagyan ng all-rounded safety advanced technology at ilang mga makabagong sistema na sigurado magugustuhan mo pa lalo sa pagkakataong ito, at yan ang iisa-isay natin. Inilabas ang modelong ito sa Pilipinas na may 8 klase ng variant na pagpipilian noong 2022. Mula sa pinakamababang variant nito na tinatawag na GLX Sport 2.4 4x2 at naka-manual transmission hanggang sa top variant na Montero Sport GT 2.4 4x4 automatic transmission. At ngayon taon ng bagong bersyon na tinatawag na Montero Sport Elite New Model 2024 ay may dalawang klaseng variant naman na pagpipilian. Ang 2.4 Elite Edition 2-wheel drive at ang 2.4 Elite Edition 4x4, at yan ang iisa-isay natin kung ano nga ba ang meron sa bagong Montero ito. Mula sa external design, makikita pa rin naman ang pamilyar na datingan nito. Isang signature design ng Japanese car automaker na tinatawag na Dynamic Shield Front Fascia sa front face design. Ang napabilib din sa marami dahil sa pagkakaroon nito ng makabagong facelift mula nang una itong inilabas sa merkado ng Pilipinas noong 1996. Itong makabagong 2024 Montero Sport Elite ay may dalawang chrome C-clamp garnish din at boomerang shape design chrome accent na may malalaking air deflector para sa radiator grille at bumper lower grille na naka-honeycomb design. Medyo iniba na nga lang ang itsura ng radiator grille nito sa itaas na mas pinatapang pa at may dalawang magkapares ding malalaking ilaw sa ibaba. Ang fog lamp kasama ang clearance light nito, mga turn signal lamps, at dalawang maninipis na headlamp naman sa itaas. Halos pareho lang ng itsura ng previous model pero ngayon ay ginawa na itong fully compact ng LED type kasama ang mga ilaw sa ibaba. Isa sa magandang basihan ng pagiging moderno ng isang sasakyan na kahit papano ay talagang tatagal ang lifespan at hindi basta-bastang napupundi at mas maliwanag palalo sa madidilim na kondisyon. Nilagyan nito ng daytime running light na otomatikong nakailaw kapag naka-on na ang ignition at mga naka-HID bulb na rin ng headlamp. Isang indikasyon din na sobrang liwanag nito sa gabi kumpara sa mga naka-bulb type lang. Meron din itong kasamang built-in spoiler sa likuran at kulay itim na roof panel na parang sa Black Series na rin ang color combination nito. Mga naka-LED na rin ang teardrop design na tail lamp nito at may automatic liftgate. Sa oras na itataas mo lamang ang paa mo o kaya naman ay ipapadjack, ay automatic na itong aangat at magbubukas. Itong bagong Montero Sport Elite 2024 model ay pinapagana ng mas pinalakas na makina ngayon
Naka 2.4 liter diesel engine pa rin, pero may common rail BNT engine technology na nakasama. Nang ibig sabihin ay variable nozzle turbine, isang makabagong teknolohiya sa loob ng turbocharge na gumagamit ng variable vanes na tumutulong para palakasin, pabilisin ang isang makina. Madalas ding ginagamit ang sistemang ito sa mga pangkarerang sasakyan, at dahil din dito, kaya pati ang konsumo ng gasolina nito ay mas tumipid pa. Kaya naman ng bagong Montero Sport Elite na ito ay may average fuel consumption na ngayon na umaabot sa 15 to 16 km per liter. Wow, sobrang tipid na niyan dahil itong previous model sa Pilipinas ay nag-a-average lamang ng 13 to 14 km per liter lang. Naka 16 valve at dual overhead camshaft pa rin. At ang alinman sa automatic o manual transmission naman ito ay gumagawa ng mas malakas na RPM na may 184 horsepower sa kada 3,500 to 4,000 RPM. May maximum torque na 430 Nm, kaya ang average na top speed din nito ay paniguradong tataas din. Sa dating umaabot lang ng 185 to 190 km per hour sa highway. Wala pang malinaw na top speed itong bago, pero siguradong lalakas din talaga sa makabagong teknolohiya na nakapaloob sa makina nito ngayon. Ang bagong Mitsubishi Montero Sport Elite ay may mga bago at napakagandang features din para panghawakan ng anumang uri o kondisyon ng kalsada. Mula sa two-wheel drive train high-range system ay madali nang ilipat sa four-wheel drive high-range system para sa full-time control ng mga gulong nito. Nakatutulong din ito para mapahusay ang kaligtasan lalo na sa mga basang kalsada, madudulas at mababato, na kung saan ay ino-on lang ang knob ay otomatikong i-convert na nito ang 4-wheel drive system sa drivetrain. At itong bagong Montero Sport din ngayon ay mayroon na ding 4 na klase ng off-road driving mode system na pagpipilian na para lamang sa mga lupain na pagpapaandar. Ang unang driving mode nito ay tinatawag na gravel mode. Para sa mild na mababato, malulubak na kondisyon ay magagamit mo ang driving mode system na ito. At para naman sa pangalawang driving mode nito, ito naman ay tinatawag na mud mode o kaya naman snow mode, na para naman sa mapuputik o mga basang lupa o kaya naman sa mga nag-i-snow na lugar. Meron din itong tinatawag na pangatlong driving mode na sun mode, na para naman sa mga mabubuhangin na kalsada o kaya sa gilid ng mga beach. At ang pang-apat na driving mode nito ay tinatawag naman rock mode. Ito yung kahit na may daan mo sa may malalaking batong kalsada, mga terrain o kaya mga magugubat na lugar ay tiyak na makakaandar ka. Kaya sobrang high-tech na nito ngayon na pwedeng-pwede na sa off-road use. At sa interior naman, makikita ang mga bagong kulay ng cover seats nito. Mga naka-synthetic leather cover lamang with heat reflecting naman na hindi mainit sa balat at napaka-komportable pa. Meron itong power adjustable lumbar support para mas maging relax kapag upuan, lalo na kung sa mahahabang biyahe. Defoldable din ito para kung sakaling may mga ikakarga ka naman sa likuran ay mapapaluwag mo ang cargo space nito. Pati ang steering wheel o manubela nitong bagong Montero Sport Elite ay iba na rin sa dati. Gaya ng sa Triton na ngayon ang itsura nito, o kaya naman sa bagong Expander Cross ang kahawig na may pattern ng horizontal axis. Nilagyan ng maraming remote control system para sa entertainment, mga buton na makikita sa gilid ng manubela, kaya ng sounds, phone calls at driving information display. May bago rin itong LCD type instrument meter panel gauge na nagbibigay ng mas malawak na impormasyon. Napakalinaw na nito at napakaganda. Para sa anumang driving ay makikita mo ng malinaw ang mga driving mode system o papagbalit-balit ng mode nito. Malabas dito kabilang ang speedometer, fuel gauge, mileage, RPM at marami pang iba mga notification. Meron din itong sterilized aircon blower na tinatawag namang Nano X technology, na kung saan ay naglilinis naman ng mga hangin na pumapasok sa loob nitong sasakyan. Kaya nitong alisin ang anumang virus, pati na rin ang bad odor
o malalansang amoy sa loob nito. Marirefresh ang hangin at gaganda ang amoy. Bukod pa dyan ang ilan pang mga safety features na idinagdag din sa bagong modelong ito ay siguradong magugustuhan mo din dahil pinalawak ang pangkaligtasan at pangsiguridad nito. Nilagyan ito ng bagong safety sense ng Mitsubishi na tinatawag na Diamond Sense. Kalakip nito ang all-rounded safety measure ng sasakyan nito. Para nang sa ganun, kahit anong biyahe, kalsada man o umuulan na panahon ay makakampante tayong gamitin itong bagong modelo ng Mitsubishi Montero Sport Elite. Ang ilan sa mga sistemang inilagay dito ay bagong side mirror na nakalagay ang blind spot monitoring system sensor nito. Dahil dito ay makakaiwas tayo sa pagbangga ng mga sasakyan biglang sumisingit kaya ng mga motorsiklo, bisikleta at ibang mga vehicle pa. Meron din itong lane change assistance system na sumusuporta naman sa tuwing sa oras na tayo ay magpapalit-palit ng linya o direksyon. Dahil dito ay hindi tayo makakasagi o makakabangga ng mga kasabay natin sa highway. Sinamahan din ito ng forward collision warning system na nagpapataas ng safety measure at upang mabawasan na rin ang anumang magaganap na banggaan sa sistemang ito. Meron din itong bagong Montero Sport Elite na mas pinagandang rear cross traffic alert system na meron na rin sa dati, na magagamit naman sa mga pagpapatras lalo na kung galing sa pagpapark itong sasakyan. Dahil dito kung sakaling may darating na sasakyan sa likuran habang tayo ay nagpapatras, kusa itong hihinto once na ma-detect na paparating na ang ibang sasakyan sa likod nito. Kahit hindi natin ito nakikita, may iwasan maatrasan o mabangga nito ang mga pasahero o sasakyan sa likuran. Meron din itong bagong safety features na tinatawag namang ultrasonic misacceleration mitigation system. Ang function naman ng sistemang ito, once na natapakan natin ng hindi sinasadya ang accelerator pedal, ay hindi basta-bastang gaganang makina o kaya naman ay biglang titigil din. Dahil dito ay magiging ligtas din tayo lalo na kung aksidenteng natapakan natin ang accelerator pedal nito. Bukod pa dyan, narito pa rin ang ilan mga particular safety features nitong modelo kaya ng hill start assist control system at downhill assist na mapapakinabangan naman natin lalo na sa mga paahon o kaya pababang kalsada. Nililimitahan nito ang bilis ng sasakyan lalo na sa pababang kalsada. Meron din itong engine check warning system, sign na lumalabas sa oras na nagkakaproblema ang makina nito. Dahil naman dito ay madadala kagad natin o mamomonitor ang kalagayan ng makina nitong sasakyan at madadala sa pinakamalapit na service center. Nilagyan din ito ng mga parking sensors sa harap at likod na may mga kasama ring camera sa front and rear for parking assistant at isang 360 camera view para naman makita din natin ng maigi ang buong sasakyan sa loob ng monitor screen. Meron itong day and night rear view mirror, child safety lock, ISO fixed child mounts na para naman sa mga kasama nating bata. Hindi rin nawawala ang crash sensor dito, ang front and side impact beams, mga airbag at seatbelt sa kada upuan. Sinamahan pa ito ng ABS o anti-lock braking system kasama ang electronic brake distributor nito at isang brake assist na suporta naman sa maayos na pagpipreno. Nilagyan din ito ng magagandang suspensions kabilang ang mga naka-ventilated disc type na mga brake disc para hindi basta-bastang nag-iinit ang mga brakes at mas maging makapit palalo. Meron itong front suspension na tinatawag na double wishbone at rear suspension na multi-link. Magaling itong lumaro sa malulubak at magpa-bounce-bounce sa may mga humps. Ang steering wheel naman na inilagay dito ay sadyang may kabigatan din. Kung hindi ka pa sanay, pero kapag katagalan, lalo na kung mabilis ang takbo mo, ay napakagaang na lamang nitong imaniobra. Naka-power steering type at rack and pinion para hindi nagwiwigil ang mga gulong at balanse pa rin kahit maidaan sa malulubak na kalsada. Adjustable din ang steering column nito at naka-tilt and telescopic naman na klase. May kabuuang sukat ang gulong nitong Montero Sport Elite na 265 by 60 R18. Pwedeng palakihan ng hanggang sa R20 kung tutusin.
Tubeless at alloy mags na rin ito. Meron din itong infotainment system na mas pinalaki ng kaunti. Siguro nasa 9-inch na ito. At may kasama pa ring Apple CarPlay at Android Auto. Nilagyan pa rin ito ng 6 na pirasong speaker sa front and rear na mga pintuan at sa likurang bahagi ng mga upuan. May kasamang FM and AM radio, navigation, USB and auxiliary input. The touchscreen ang monitor nito at may voice control system na rin. Maganda ang audio sounds dahil sa napaka-premium na mga speaker nito. May mga USB din ito for charging ng mga cellphone na nalobat na at may kasama na ring Bluetooth connectivity sa access. Ang bagong Mitsubishi Montero Sport Elite 2024 model ay nilagyan din ng mga security features para maiwasan ang pangamba sa mga magtatangka dito, lalo na kapag wala tayong sariling parkingan o magandang parkingan sa bahay o hindi naman safe sa parking. Meron itong central locking, power door lock, engine immobilizer system at may kasama ring anti-theft device system at anti-theft alarm. Ang dimension o kabuuang sukat nito ay hindi nalalayo sa previous model na narito sa bansa. Meron nitong haba na 4,825mm at taas na 1,835mm. May lapad din ito na 1,815mm at bigat na 2,710kg. Ang ground clearance size nito ay nasa 218mm. May 5 pintuan at 7 upuan. At may 75 fuel tank capacity. Sa load ng gasolina ay siguradong malayo-layo ang mararating mo niyan. Itong bagong Montero Sport Elite 2024 model ay inilabas pa lamang sa bansang Thailand na nagkakahalaga sa kanila doon ng 1,579,000 baht. Na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay magkakahalaga ng 2,429,352 pesos. Yan ay estimated pa lamang at posible ring dalhin nga itong modelo sa Philippine market sa mga susunod na buwan o kaya taon. So hanggang dito na lamang po siguro ng ating video. Kung nagustuhan nyo ang ating topic ngayon, baka pwede namang pa-click ng like button at pa-comment na rin ang opinion sa ibaba ng video na ito. Bago po tayo magtapos, sinayos ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at tagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shout po sa inyo guys. Kung bago ka lamang po dito sa ating channel, baka naman kaibigan po mag-click ng subscribe button pati na notification bell para naman mag-click palagi sa mga video na gagawin ko pa. This is Oblis Collection. Thank you!